Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito ang mga karibin natin na kapapasok lang nabulabog na Ted Filon at Sendanya nagkasagutan impeachment kay Vice President Sara Duterte malabo na nako yan mga kababayan patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa naglalakaw. Congressman, opo, kaya natin pinag-uusapan to para maintindihan ng taong bayan kung ano pong uri ng pamamalakad na nangyayari sa mga pag-aaproba ng napaka-importanteng panukalang batas. During the ratification nito, bumoboto ka nang hindi mo man lang nababasa pinagbobotohan mo, di ba? So my point is, nakakalendar yung ratification ng budget, pero ikaw na naandoon present sa hearing, wala kang kopya, hindi mo alam kung ano ang laman ng pinagbobotohan ninyo. Mga kabayan, binanatan ng batikang broadcaster na si Manong Ted Filon itong si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya kaugnay sa maanumalyang BICAM report para sa 2025 national budget. Ano nga ba ang punot dulo kung bakit nasabon ni Manong Ted Filon itong si Sendanya? Yan ang ating alamin sa balitang ito. Samantala, nagpatotsyada naman si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kampo ng mga Duterte matapos ang campaign rally ng kanilang partido para sa Senado. Oh, sabi nga ng mga mismo ni President Bongbong Marcos Jr. 12-0. Easy-0 daw nila ang Duterte slate mga kababayan. Aba. Teka lang, papayag kaya ang sambayan ng Pilipino na i-zero ninyo ang Duterte slate? No? Ay, hindi raw nila pauupuin 0. 12 ang mananalo sa kanila. Aba, ibig sabihin, straight. Samantalang dito po sa Duterte candidates, nako, 0. Nako, hindi kapanipaniwala yung sinasabi mo, Mr. President. Pwede pa sana kung sa bagay, kandidato niya yan kailangan niyang palakasin ang mga loob niyan no? Kaya nga doon sa last vlog natin, no? Masyado niyang pinalakas ang loob ng mga ito. Aba, kung ako ang kandidato dito ay matutunaw ako sa kahihiyan doon po sa kanyang mga pinagsasabi, no? Sa kanilang endorsement. Nako po. Senatorial slate kahapon sa baluarte mismo ni PBBM. Bukod po dyan, tignan nyo po ang record ng ating mga kandidato. Oh, ano? Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Maraming nag-comment, nag-react po dyan sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na walang bahid ng dugo nang dahil sa tukhang. Sabi nila, wala ang bahid ng dugo, bahid naman ng korupsyon. Puro kayo mga korrupt dyan Naman ko, totoo ba? Yung mga kandidato ba ni President Bongbong Marcos Jr. ay may bahid ng korupsyon? Aba, siya mismo at pamilya niya nga may bahid ng korupsyon, yung mga kandidato pa kaya? Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera pinagsamantalaan. Oh no, sino ang kawatan? Pinabayaan ang ating mga kababayan sa sakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard. Nagpasaring naman ang Pangulo sa ibang mga kalabang kandidato. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil ay nako.
Ikaw nga, nanggamit ka lang para manalo no? Mas maigi nang mag-deliver ng suka, no? Wag lang ng pulburon. Diba? Totoo. Diba? Mas iboboto ko pa ang nagdi-deliver ng suka. Ha? Kaysa po sa nagdi-deliver ng pulburon. Ako, wala kung sino yung di ba, marami namang nagdi-deliver ng pulburon, pero mas paborito ko ang suka. Sa suka tayo, ha? Mga kababayan, iboto po natin yung nagdi-deliver ng suka kaysa po sa pulburon. Hooray! Yan, ha? Nakakainis lang pakinggan kasi akala mo kung sino sila ay manggagamit lang naman sila kaya nanalo. Wala naman natin, walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Samantala, Ano? isa rin sa mga maiinit Teka lang. Walang ikukumpara sa kanilang kandidato. Talagang walang ikukumpara, no? Kasi yung mga kandidato po ni former President Duterte, no, ay hindi mga korap, hindi mga magna, no, walang bahid ng magna. May paninindigan, may malasakit sa taong bayan. Walang-wala talaga dyan sa inyo. Kasi dahil sa inyo, pag hindi korap, mangga. Alam niyo na, manggagamit. Ako, meron nga dyan isa, halos ka na, katayin ka na ng mga salita nung nakaraang nung nakaraang kampanya. Di ba? Halos katayin ka na, yan dyan sa'yo, itataas mo pang kamay. Ano ka, hilo? Sa ngayon ay ang isinagawang pagsasampa ng kaso sa ombudsman dito kay House Speaker Martin Romualdez Jr. at iba pa niya makasamahan kaugnay sa kontrobersyal at maanumalyang 2025 national budget. Ayon kay Representative Pantaleon Alvarez, sinampahan nila ng kaso itong si Romualdez dahil sa nakitaan nila ito ng tila questionable at blankong dokumento sa BICAM report na pinirmahan ng mga kongresista maging ang Pangulo ng Pilipinas na si PBBM. Sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo Yari kayo ngayon. na pumunta rin dito sa office ng ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Dahil dito bumuelta naman ang ilang mababatas sa ginawang hakbang ng grupo nitong si Alvarez at sinabi nila na panlilinlang o paghihiganti ang ginawa ni Alvarez matapos i-impeach ng Kamara itong si BP Sara at iakyat ang Hanggang ngayon, no, mga kababayan, pag nasusukol na sila sa mga issue, sinasabi agad nila, paghihigantihan. Ano bang paghihiganti? No? May mga ebidensya nga. Politika yan. Malamang pinupolitikan yung kasi si BP Sara. Kaya anong tatawag namin dito, politikang larangan na pinasok ninyo. Diba? Alangan naman sabihin namin na basketball yan, politika po ito. Talagang pinupolitika kayo. O yan ang totoo. Diba? Pinupolitika kayo kasi politika ang larong ito. At yun ang ginagawa nyo kay BP Sara. Politically motivated lahat ng ginagawa ninyo. Hindi na kayo nagtatrabaho ng maayos. No? Basta masiraan nyo lang si Vice President Sara Duterte, okay na kayo. Solved na kayo dyan. No? Pero pag kayo naman, no? Ang nakikitaan ng mga kalokohan, kayo naman ang may isyong kinahaharap. Sinasabi nyo agad, politically motivated yan. Nung pinagtutulungan nyo si Vice President Sara Duterte, no? Sinasabi namin, it is politically motivated kasi pinagtutulungan nyo na nga. No? Iba't ibang ahensya. Si BP Sara ang tinatamaan, no? Sinong hindi makakapagsabi na politically motivated yan? No? Ngayon ang BICAM sasabihin, BICAM by scam, di ba? Sasabihin nyo politically motivated yan. Nako, walang maniniwala sa inyo. ang reklamo sa Senado. O ako kung tatanungin nyo, ito po'y klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung iisipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit yun na nila naisipan pag-file ng cases, pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? So, diversion.
Aba, ang kampo patuloy ngayon ni Vice President Sara ang magda-divert ng mga issue. Kayo may kinahaharap na issue. Yung impeachment na yan, noon pa yan, pag upo pa lang ninyo, plano nyo na talagang impeachment na yan, no? Kaya wala nang duda nga na mag-divert pa, no? Hindi na yan madadivert na impeachment na yan, planted na yan, no? Paano pa madadivert yan? Kayo ang nagda-divert, no? Kasi hindi naman itinanim ng mga Duterte yung buy scam na yan. Kayo mismo ang gumawa ng buy scam na yan, kaya kayo ngayon ang nagda-divert, no? Ng issue. Kasi nga, nasusukol na kayo ng taong bayan. Bistado na kayo ng taong bayan, di ba? Kaya ito, gumagawa ko ng paraan para agad, no? Na makalimutan ng taong bayan itong buy scam na ito. Yun ang totoo. Sama-sama nating panuurin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang nitong balita. Maraming pong salamat. Okay, you were present. Opo. Hindi ho ba dyan sa Kamara, lagi ho kayong may advance copy ng order of business, di po ba? Sa bawat araw po ng plenary session, no? May order of business. Opo, at nakalagay nga doon yung mga aaprubahan yung panukala, kasama po dito yung ratification ng pambansang budget. Yung po sinasabi na kung may kopya ka ng BICAM report is physically impossible na maibigay sa inyo ng House leadership kasi you have to print thousands of copies, di ba? Pages. Right? Kaya nga, during the ratification nito, bumoboto ka nang hindi mo man lang nababasa pinagbobotohan mo, di ba? Manong Sir, sinek po natin yung ating pong story kasi meron pong online na process po ng pag-disseminate ng both order of business, kasama po dyan yung journal. Wala po doon. Paano? Sa online nga nanggaling yung may mga blanco, di ba? In-email lang. Doon po galing. Sige nga, kung anong rason nito? Yung copy. Kaya nga po, malima po na, yung naging boto natin na yun is to abstain kasi nga po, una hindi tayo bahagi ng budget process. Yes, you said that. We understand. Congressman, alam na po namin na kayo po'y dumating lamang nitong September, hindi ho kayo bahagi ng budget process, na hearings, etc. But my point is, nung panahon po na pinagbobotohan po ito ng Kongreso Lower House to ratify or not the BICAM report, mismo po sa online ng Kamara, hindi pa available yung BICAM report. Tama po? Do you confirm that? Yan po yung aking nakita po mula po sa ating pag-check. Tama. As of yesterday. Tama di po ba? Kasi po yung... Congressman, opo, kaya natin pinag-uusapan to para maintindihan ng taong bayan kung ano pong uri ng pamamalakad na nangyayari sa mga pag-aaproba ng napaka-importanteng panukalang batas. Dati-rati po kasi na hindi pa online yan, yung mga order of business na yan, hard copy yan, papel. Dito po kasi ngayon online na. So my point is, nakakalendar yung ratification ng budget, pero ikaw na naandoon present sa hearing, wala kang kopya, hindi mo alam kung ano ang laman ng pinagbobotohan ninyo. Di po ba ganon? Kaya po tayo manatay isang dahilan po yun. Kaya po tayo... Umamin ka na kasi. Opo. Just to answer my question, sir, please. Nako. Walang available copy ang mga kongresista nung BICAM report nang ito po'y pinagbotohan nila to ratify or not, di po ba? Manatay din po ay as far as I know and as far as I am concerned. Wala ano po? O kita mo na. Kita mo na, aamin ka rin palang wala. Pinatatagal mo pa. Nahihiya ka ba? No? Sindanya, no? Nahihiya ka ba sabihin na ang
Nako. No? Ang oob-ob ninyo, no? Nahihiya ka lang siguro na sabihin ang oob-ob ninyo eh, no? Bumoboto kayo nang hindi nyo alam kung anong pinagbobotohan ninyo. Diba? Kasi anong ibig sabihin yan? Diba mga oob-ob? O, edi sa mga oob-ob kayo. Dapat kayo magsama nila gadon. No? Totoo naman eh. Kaya nagkaletse-letse itong ano na ito, itong vice cam na report na ito. Kasi wala kayong hawak na hard copy. Soft copy lang, tapos may mga tamad kayo. Hindi pala mga tamad. Tinatamad kayo na magbasa. Kaya yung first 10 pages lang yung binasa ninyo. Okay, approve. I vote, okay na to. Parang ganun ang nangyari. I'm not saying na ganun ang nangyari, but kung i-imaginein mo, no? 4,000 plus pages, babasahin mo pa. Yung 100 pages nga lang, tatamarin ka na eh. Diba? What I'm trying to point out, hindi po nila talaga binasa. Hindi nila, sinasabi na, binusisi namin yan eh. No? Utot. No? President Bongbong Marcos, read 4,000 pages. Maniniwala kayo? Well, kung maniniwala kayo, maniwala kayo. Pwede rin naman natin paniwalaan at pwede rin natin hindi paniwalaan. It is your right to believe it or not, di ba? Kaya kung hindi kayo maniniwala, na ayaw maniwala, wala rin kayong magagawa, no? Kasi hindi naman magulo na, no? Kasi hindi rin naman namin kayo pipilitin na maniwala sa amin. No? Pero kung ikaw ang tatanungin na nanonood ngayon, no? Binasa ba nila? Ang tanong, binasa ba nila? Di ba? Kasi meron pong online na process po ng pag-disseminate ng both order of business, kasama po dyan yung journal. Wala po doon yung copy. Kaya nga po, malima po na, yung naging po natin na yun is to abstain. Kasi nga po, una hindi tayo bahagi ng budget process. Yes, you said that. We understand. Congressman, alam na po namin na kayo po'y dumating lamang nitong September, hindi kayo bahagi ng budget process, na hearings, etc. But my point is, nung panahon po na pinagbobotohan po ito, ng Kongreso lower house to ratify or not the BICAM report, mismo po sa online ng Kamara hindi pa available yung BICAM report. Tama po, do you confirm that? Yan po yung aking nakita po mula po sa ating pag-check. Tama. Of checking yesterday. Tama di po ba? Kasi po yung Congressman, opo, kaya natin pinag-uusapan to para maintindihan ng taong bayan kung ano pong uri ng pamamalakad na nangyayari sa mga pag-aaproba ng napaka-importanteng panukalang batas. Dati-rati po kasi na hindi pa online yan, yung mga order of business na yan, hard copy yan, papel. Dito po kasi ngayon online na. So my point is, nakakalendar yung ratification ng budget, pero ikaw na naandoon present sa hearing, wala kang kopya. Hindi mo alam kung ano ang laman ng pinagbobotohan ninyo. Di po ba ganon? Kaya po tayo manatay isang dahilan po yun. Kaya po tayo dito po sa ratification na ito. Opo. Just to answer my question, sir, please. Walang available copy ang mga kongresista nung BICAM report nang ito po'y pinagbotohan nila to ratify or not, di po ba? Manatay din po ay as far as I know and as far as I am concerned. Wala ano po? Yan po yung aking karanasan. Opo. Opo. Para lang humalaman natin na boboto ka, blind ka eh. Right? Blind ka eh. Paano ka boboto sa isang importanteng panukala na hindi mo man lang nasilip? Kaya nga yung sinasabi ng mga insertions, mga pagbabago, doon na nga po yun ang sinasabi dito na nangyari, di ba? Opo, kaya po nga, ang nangyari ngayon, may naglalabas naman yung sinasabing blanco yan,
Gusto namin malaman, yung blanco na yun, kailan nakuha yung kopyang yun. Kung the fact na during the actual voting day, that is December 11, opo, wala pang available copy even online. Di po ba, Congressman? Wala po akong access at that point. Okay, sige po. Salamat po na marami sa inyo pong panahon sa aming pong programa, Congressman. Nakalusot. Wala pa akong access for that point. Nakalusot. Pwede na. 'Di ba? Pero wag niyo pong gagawing tanga ang sambayan ng Pilipino, no? Na kayo bumoto na hindi na binusisi nyo. 'Di ba 'yun ang sinasabi ng karamihan ng mga congressman? 'Di ba? Lalo na yung BICAM. Binusisi namin 'yan. Pero dito muna tayo sa Kamara, sa House of Representatives, no? Binusisi namin 'yan eh, no? Kaya pag nagbotohan na, ayan. Ano ngayon, ha? Halatang natutulog kayo sa pansitan. Kahit halatang hindi kayo nagtatrabaho. Kasi kung may hawak kayong hard copy, nabasa nyo lahat, no? Nakita nyo. Di ba? Pwede na kayong magreklamo. Kaso ngayon, kayo na ang nasusukol. Well, anyway, it is politically motivated, kaya ginaganyan nila. Utot. Nabisto lang kayo, politically motivated agad. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to like the video, mga kababayan. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw.